Vice President Sara Duterte ang aligasyong pakikipagkita niya at pagkuha pa ng armas kay Pastor Apollo Kibuloy. At yun guys, ang bagong witness ni Risa Hontiveros laban kay Sara. Mga bagong paratang na naman nila mga guys. Mukhang alam na yung mga galawan natin dyan yung mga dilawan Pero sige, pag-usapan natin to. Before magsalita si Sara, hello guys, thank you for watching talaga sa video ko. At saka sa mga una pang napanood to, please subscribe kayo. Yun nga mga guys, pag-usapan natin itong witness ni Risa Hontiveros. Isang gardener daw siya, doon sa bundok. Tapos, nakwento niya kung gaano siya kahirap, gaano yung pagdudusang na daanan niya. Pero, sa kalagitnaan ng kwento niya, biglang niya sinabi na minsan daw nakikita niya si Sara at si Digong pumupunta doon. Tsaka, pag umaalis daw, dala yung mga bag. Pero hanggang doon lang yung testimonya niya. So, kaduda-duda naman na para bang siningit lang bigla, ng pangalan. Para lang bang may nagdidikta siya sa kanyang affidavit niya na ganyan, ibanggit mo lang. Kasi, nakakapagtataka, wala naman kasing continuation na salaysay Sinabi niya lang, minsan nakikita niya na pumupunta doon. Tapos, ibang salaysay naman, minsan, pag si Kibuloy daw, dumadating, dala yung mga bag na puno ng armas. Yun. Bigla na lang, pag umaalis daw si Digong at saka si Sara, may dala ng armas. Wala naman lang detalye na, nakita ko yung armas, binigay ni tapos dala nila, di ba? Bakit hanggang doon lang yung testimonya niya? At saka yung kay si Risa din, yung pagtanong niya, imbis may chance na siya para maklaro talaga kung ano talagang ugnayan sa baril at saka kay Sara at saka PRRD, bakit hindi niya tinanong na, ano bang ginawa nila doon? Nabigay ba yung baril? Sino bang nagbitbit nun? Sino bang nagbigay nun? Di ba? Walang detalye. Yung tanong niya, pinakonfirm niya lang na, nakita mo. Tapos yung bag na yung tinanong niya uli. Bakit hindi niya nagtanong uli, di ba? Para bang nakakahalata naman. Mukhang something fishy yung, parang scripted, Parang hanggang dun lang yung pagbanggit na nakita lang. Imbis na magtanong na siya, chance na niya maklaro sa lahat kung ano talagang nangyari dun. Biglang hanggang dun lang yung tanong niya. So, Risa, mukhang mahirap tayo dyan. Alam na natin this. Meron na po kaming nahanda na statement at video para sa sagot namin sa statements ni Rene. And i-release namin mamayang hapon. Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran.